Alam mo ba, noong 90s, hindi BMW ang pangporma, hindi Mercedes, hindi Land Cruiser. Pag may dumating na Honda Civic na naka-mags, naka-tint, at may malaking muffler na dinig ng 2 kilometro, automatic, may 87.325% chance na may hinihintay na girlfriend sa labas ng gate. Pero bakit nga ba naging unofficial national vehicle ng mga bolero at aspiring pogi ng 90s? Una sa lahat, linawin natin. Hindi kasalanan ng Honda Civic yan. Noong 90s kasi, ang Civic, ang perfect combination ng tatlong bagay. Affordable, reliable, at madaling pagandahin. Yung ibang kotse noon, para kang bumibili ng bahay kapag gusto mong i-modify. Pero ang Civic, konting ipon, may mags. Rota Italia, sikat na sikat noon. Commodore. Konting bonus, meron ka ng lowering springs. Konting utang sa chat group. Wala pa chat group no, kaibigan lang. Body kit na. Konting pambobola sa mga magulang. Meron ka ng bagong Pioneer or Blaupunk na stereo. Tapos dumating pa yung impluensya ng mga racing movies, racing games, at car magazines. Lahat gusto maging race car driver. Pero ang budget, pang tapsilog. Kaya Civic ang naging sagot. Ito pa, ang Civic kasi, parang puting t-shirt yan. Kahit na anong suot mo, gumaganda. Stock man o modified, simple man o wild, bagay. May mga kotse na kahit lagyan mo ng 1,000,000 accessories, mukha pa ring tax declaration. Pero ang Civic, kahit simpleng mags, may dating kaagad. Kaya tuloy naging paborito ng kabataang lalaki ang Civic. At kapag maraming kabataang lalaki ang may parehong kotse, automatic nagiging mating call. Noong panahon na wala pang Instagram, wala pang TikTok, wala pang Facebook, ang profile picture mo, kotse mo. At ang status update mo, yung ikot mo sa parking lot. Kaya marami ang nagkaroon ng stereotype. Kapag Civic owner ka, malakas ka magpa-cute, malakas mangligaw, at minsan, mas malaki pa gastos sa sound system kaysa sa laman ng wallet mo. Pero ang nakakatuwa, 30 years later, andito pa rin ang Civic. Habang maraming dating sikat na kotse, naging alaala na lang, ang Civic ay naging icon. Hanggang ngayon, isa pa rin sa pinaka-modified, pinaka-loved, at pinaka-respected na pangalan sa car culture. Kaya ang tanong, yung Honda Civic ba ang naging car? O yung mga lang talaga ang nakadiskubre ng perfect na kotse para sa kanila? Comment mo nga below. Kung lumaki ka noong 90s, anong kotse ang automatic red flag kapag dumating sa harap ng bahay ng anak mong babae?